Pag kumain sila dito, parang ano yun 2 in 1. May mami ka na, may spaghetti ka pa. Tapos dito rin po lumalabas yung biruan ng mga customer na hindi ka gutom, uhaw ka. Ibig sabihin, palagi kang umuulit ng sabaw. Hindi ko man sasabihing sikat, pero siguro kilala lang ako dito sa San Pedro na ito yung hanap buhay ko. Dito sa San Pedro, pag sinabing utoy, unang maaalala na yung nagtitinda ng mami. Ito yung mami ni Utoy. Yun yung kalbo na may talis na ng puting towel sa ulo. Ako nga pala si Utoy, yung may-ari ng mamihan na kung tawagin nila ay mami ni Utoy. Sa aking mami, may taba siya nakalagay, may laman, may itlog. Yun. Tataka rin ng mga customer ko. Hindi ako nagdidecolor na damit. Lahat ako puti. Puting damit, white shirt, tapos ito, white na towel. Siguro, sapul ako eh. Gusto ko talaga puti. Hindi ako nagdidecolor. Masama eh, maitim ako eh. Pag ako nagkulay ng dilaw na damit, para akong ibon. Ang tinda ko po ay mami. Presyo po nito ay 55. May itlog po yun. Tapos pag walang itlog, 40. Tapos may kanin. Kung gusto po ng may kanin ng customer, 15 pesos po yung kanin. Panoorin niyo po ang kwento ng aking mamihan na kilala dito sa San Pedro, Laguna, dito sa Tikim TV. So ganito yon. Uubusin nila yung sabaw, iigahin yung mami sa bowl, sa noodles, tapos lalagyan nila ng hot sauce. Dudurugin sa itlog, tapos parang spaghetti na kalalabasan. Kaya lumalabas, may mami ka na, may spaghetti ka pa. Pagka sinabing San Pedro at mami ang pinag-uusapan, kay Utoy lagi yung binabanggit. Kahit sino naman tanongin mga taga San Pedro, sa mami siya yung kilala. Ito yung mami na kaya ko ipagmalaki na hindi nila matitikman kung saan. Ganun. Ang mga customer ko dito, mga iba, dayo, taga-ibang bayan, politiko, mga taga-munisipyo, iba-iba, mga pulis. Marami, may mga tropahan ding nakain, bagong kakilala na dumadating. Siguro po, hindi sikat, kilala lang. Dito na rin po ako nakilala pagka magtitinda ako. Ayun, nagtali na ng towel sa ulo si Utoy. Maghahanap buhay na yan. – 1986 pa ito nagsimula. Buhat sa tatay ko, sa ama. Ganun, parang dinivelop ko na lang. Hindi pa po, mami lang. Ako lang po ang naglagay ng mami noodle dahil po ang pangalan ko, Utoy. Para makilala po ako na Utoy. Dati, sa plaza ako sa San Pedro, sa sidewalk vendor. Dati ako nakakaraton lang ako. Alam yung old school na mamihana sa karaton, ganun. Maming gala, ganun ako dati. Sa sabaw kasi, diyan ko inilalaga yung laman. Sa balid doon ko na rin siya pinalalambot. Kaya yung texture ng laman, doon lumalasa yung linamnam ng sabaw nang galing sa laman. May mga sekreto pa akong nilalagay dyan sa sabaw na minana o sa amin na lang. Turo na rin ng tatay ko yan.
Oo, may sikreto nila. Tsaka pagmamahal sa hanap buhay, ano yung sikreto niyan? Ang buhay ko dati, nung ako ay nagkakariton, nagpagmamami ko sa plaza, wala talaga akong customer. Sinatsaga ko lang, araw-araw ako nagtitinda. Hanggang sa nararamdaman ko na ang customer bumabalik sa akin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Kumbaga, dumadami yung kilo na miki ng aking tinitinda. Kumbaga nararamdaman ko yung pagbilis ng pagbibenta ko. Yun. Kung dati ang tinitinda kong mami konti lang, ngayon parang nadagdagan na siya. Padami na siya ng padami. At dumadami na rin yung customer. Hanggang sa dumating yung punto na alam nating lahat na nagkaroon ng road widening. So, naghanap na ako ng pwesto. Ganitong pwesto. So, hindi na ako nagkariton. Yung kariton ko, na ginagamit ko sa hanap buhay, nasa bahay na lang. Nakagarahe na lang doon. Hanggang sa ngayon, nakakuha na ako ng pwesto, maliit na pwesto. Kaya andito na ako. Ang location po nito ay dito matatagpuan sa poblasyon, Rizal Street, San Pedro City, Laguna. Open ako sa umaga, 5:30 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Tapos magkuklose ako alas 3 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Yun lang ang oras ko. Wala akong day off, everyday ako nagtitinda. Sa ibang mamihan, meron din naman nagamit ang hachos eh. Pero wala akong nakikita ng ganyan kalaking nakatindig sa lamesa. Sila yung mga liter-liter lang. Dito ako nakilala, yung isang galon agad na nakatindig sa lamesa. Ito po, galong-galong na lang, hindi na yung nasa 1 liter. Para bahala na sila kung ilagay nila o paano timpla lang gusto. Kung tawagin nila ketchup. Ito, kung tawagin nila ketchup, pero ito hachos talaga to eh. Hindi ko lang maintindahan bakit tawag nila ketchup. Siguro kulay ketchup. Mga condiments natin, may bawang, may chili flakes, hot sauce, paminta, tapos toyo kung natatabangan sila sa lasa. Pero yung lasa naman siguro, sinusukat ko naman po yung timpla niyan tsaka yung tubig. Kaya depende rin po sa tao kung ano yung panlasa nila. Ang tao kasi hindi pare-pare sa panlasa. May matabang, may gusto maalat. Ganun. Ito, dati po pagka ganun lang kaliit, ang dami, lagi-lagi ako nagsasalin. Kasi ginagawa nilang parang spaghetti yung mami. Tapos sabi ko, butasan ko na lang yung takip para matagal na akong maglalagay uli. Ubusin nila yung isang galong, walang problema. Dito rin lumalabas yung mga biro-biro ng mga tropa na hindi ka gutom, uhaw ka. Ibig sabihin, palagi kang umuulit ng sabaw. Sa akin kasi walang problema umuulit ng sabaw. Pagka busog na siguro, hindi ka na siguro uulit. Inaanap ko na lang yung panlasa ng tao kung ano ang gusto nila. Kasi mahirap naman yung ikaw lang yung may gusto sa panlasa mo. Gusto ko yung tao ang magkakagusto dun sa sabaw ng paninda ko.
hindi yung gusto ko lang. Gusto ko yung hinahanap ko yung ano bang gusto ng customer. Siguro, kaya naman siguro ako binabalik-balikan nila. Siguro, gusto nila, hinahanap-hanap nila yung lasa. Siguro, pero meron din namang masasarap na pagkain dyan. Pero, iba talaga yung mami ni Utoy eh. Kumbaga may pinundasyon na dito. Kumbaga, matagal na talaga. Ang tinuro sa akin ng ama, yung matuto kong makisama sa kapwa mo, maging mabuti sa kapwa. Yan. Kasi totoo naman talaga, ang pagiging mabuting tao ay napakahirap. Kasi maraming tukso na dumadating sa buhay mo. Madaling gumawa ng kasalanan eh, pero yung maging mabuting tao, napakahirap niyan. Siguro, yun ang aking masasabi. Pakikisama sa customer, yan, dapat alagaan mo sila. Mahalin mo sila kasi hindi naman ikaw ang magpo-promote ng paninda mo eh. Yung customer ang magpo-promote ng paninda mo para imarate sa iba o i-chismis sa iba na doon tayo kumain. Lahat ng itong ginagawa kong to para sa pamilya ko eh. Siguro ito lang yung alam kong hanap buhay na pinagpatuloy ko galing sa magulang ko. Siguro pagka nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa, siguro pagka nasabing doon tayo sa mami ni Utoy, alam na nila yon. Doon tayo, sige, kain tayo doon. Ay malaki ang naging tulong sa akin to. Napapag-aral ko ang aking mga anak. Natustusan ko yung pangangailangan nila sa pangaraw-araw. Nabibili ko yung gusto namin na mga gamit ng mga bata sa school. Nababayaran ko yung mga tuition, mga anak ko. Nakakakain kami ng tama. Yun naman importante sa isang naghahanap buhay. Natutustusan mo yung pangangailangan ng pamilya. Kaya pinagpatuloy ko to kasi gusto ko ako yung magtuloy na sinimulan ng aking ama. Natutuwa sila dahil yung hanap buhay nilang sinimulan, eto't nakatayo pa. At ako ngayon na nagpapatuloy. Siguro po ang advice ko, yung mga magpapasimula ng negosyo, habaan ng pasensya. Huwag tumigil sa hanap buhay. Ituloy lang ang hanap buhay. Mahalin ang hanap buhay. At higit sa lahat dyan, yung customer, yan ang una mong aalagaan. Yung customer na pwedeng kang ipamalita sa iba na balik tayo doon tayo kumain. Kasi nung araw naman, wala namang social media eh. Wala namang social media nung araw. Dapat ngayon, may social media, makikita na. Nung araw, wala. Kundi ikukwento ka nila sa mga kakilala. Pag nasarapan yung customer, kukwento niya sa mga kaibigan niya na doon tayo. Oo, hindi naman ako perfecto. Meron din namang naiinis, nagagalit. Hindi naman tayo perfecto. So, sa mga customer ko na minsan, nakasimangot ako. Siguro, may time talaga na ang tao wala sa mood. Pero dapat wag nating dalhin sa hanap buhay yung pagiging wala mo sa mood. Dapat lagi kang presentable sa customer mo sa araw-araw.
Dito po may kasama ko sa tindahan. Kasama ko sa hanap buhay yung misis ko. Tapos yung pamangkin ni misis na nag-aaral, tumutulong-tulong sa akin. Tapos yung hipag po ni misis, yun lang po, mga kami lang. Yung iba kasi may ibang diskarte ngayon. Hindi sila nagpapalagay ng noodles. Laman, itlog, sabaw lang, tsaka kanin. Yung iba natututo na, yung iba. Ayaw nila noodles, okay, separate natin noodles. Huwag tayong maglagay ng noodles. Gusto nila sabaw, itlog, karne. Yun. Salamat sa mga kumakain, yung mga sumusuporta sa hanap buhay ko. Maraming salamat sa inyo. Ito ay malaking tulong sa pamilya ko. Ang unang vlogger na nagpunta sa akin dito ay si Chewy. Si Chewy Show. Kilala po ito. Kung taga-ibang lugar kayo, hanapin nyo lang po kay Google Map. Mami Nuutoy, makikita nyo po. Iniimbitahan ko po kayo na puntahan, dayuhin ang Mami Nuutoy dito sa San Pedro, Laguna. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.